Aha. Diyan ko na sila magsamok-samok ganis gawas gani kana kuno sa mag-live no. Timing lagi ba. Kana lang oy. Okay, nalay siya sa baba. Nice. Nice. Ay nako. So, yun nga. Ano tayo ngayon? May gusto kong ano ba tawag nito? May shinare kasi sa akin na video and tinatanong tayo kung ano reaction natin dun sa video na yun. So, sabi ko panoorin ko muna. And sabi niya controversial daw. I'm not sure kung controversial ba talaga. Mas maganda, sabay tayo manood, ano? So, niload ko na yung video. Panoorin natin siya ngayon, sabay-sabay tayo manood. And tingnan natin kung sa mga Tagalog, mga Tagalog, siguro hindi nila maintindihan yung video kasi Bisaya siya. But hopefully sa mga nanonood na Bisaya, nakakaintindi ng Bisaya, ma-appreciate nyo yung video. And ako rin, hopefully ma-appreciate ko rin. Wala lang, trip ko lang. Wala akong magawa. So let's see. Set up muna natin saan siguro? Dito tayo. Yun. So okay. Dito kasi yung video natin yung video panoorin natin. Sabay-sabay tayo manood sa video. Kung ano yung meron sa video na to. Sa mga nakapanood na ng video na to, relax lang, chill lang muna tayo. Okay? Chill lang tayo, ha? Check ko muna kung kumusta yung live stream natin, kung okay ba. Okay. Okay naman. Sige. Panoorin natin and then pause ko lang siya kung meron akong reaction siguro. Sige, tingnan natin. Hinumdumi ni adto ma'am, ang mga ginikanan ni adto bisag lisod, nabuhi ras lagot mo ug utanon, nakapahuman mag-eskwela. Wa ko kasabot karong panahona nga nanaghan man ang mga reklamador nga ang mga ginikanan karon na ay tupad, na ay AX, na ay UCT, na apay 4-piece, sakto mo sa ayuda. Nganong magbagulbol mamog amutan? Abi ninyo di ko motuo og moingon nga lisod mi, depende sa tao. Kay duna gyud po'y naglisod, pero makaamot sila ma'am, di magbagulbol, pero duna po'y mga adunahan nga magbagulbol pud sa amutan naa sa tao. Abi ninyo ma'am, para dili mo maglisod og amutan, ayaw mo panganak og daghan kay naay moingon naa pa ko'y grade 2, naa pa ko'y grade 3, naa pa ko'y grade 6. Oy sus, Ginoo ko ang mga anak nato umamuwa man na sila manurok sa atong sabakan o kalit kapag mata nato pagkakadlawon na nakay bata din ang nasimuhang sabakan. Ato man ang choice ang mag-anak. Ani na pod, wa may magbuot og mag-anak may daghan. Tinuod, way nagbuot nato nga mga nagtagdaghan. Pero di nato ibasol ang atong kalisod gumikas kadaghan sa atong anak. Maingon dayon ka. Pause mo na natin, teka. Parang galit. Parang galit 2 minutes lang. 3 minutes na yung video niya pero parang galit na galit. Galit yata. Galit yarn. Ano ba? So, okay. First things first. Yun. 4-piece, IX, ano ba yun? CTT? CTT ba yun? Oo, ang daming ayuda ng gobyerno ngayon sa mga quote-in-quote naghihirap, And siguro sa generation natin namin before, wala kasi ganun. Walang ganun my dad, my father went abroad, nag-OFW. Yung nanay ko nandito,
ano, full-fledged na house mom. Pero yun, yung OFW kasi before, hindi naman high paid nag-OFW yung father ko. So, for about 10 years yata, 10 years, OFW yung tatay ko. So, hirap din kami. I remember, yung mga activities sa school before, hindi ako makasali kasi walang budget eh. So, ano siya? Pero my mother never parang complained sa school to actually voice out na di ka na nag-amutan mo yan, dami ng abono, etc. Hindi naman yung ganun yung nanay ko. Kasi even if education is a basic right, learning is a privilege. Alam niyo po yun? That's what I believe. Opinion ko yan, ha? This is my opinion. Education is a basic right. Everybody, for all walks of life, education is a basic right. But learning is a privilege. Going to school is a privilege. Not everyone can actually avail of the right to education. It's not that we're saying na ito-tolerate natin yun, but that's the reality. Kailangan din kasi na you have to do your part on your end. Gawin mo rin yung side mo to avail of that right, to make use of that right, because that right is still a privilege. So, in the same way na parang sabihin natin yung driver's license. Yung driver's license, everybody has the right to avail a driver's license. But being a professional driver with a valid driver's license is a privilege. Pwede yung mawala sa'yo anytime. The same token, the availability of the right to education is there, but going to school is parang on your end na yun. It relies on your end kung paano mo yun i-avail. So, privilege na pwede rin mawala sa'yo kung aabusuhin mo, pababayaan mo lang yung sarili mo na wala ka naman matutunan sa school, etc. Lahat ng yun is parang tawag nito, lahat ng yun is hindi po pwedeng pabayaan mo lang na aabusuhin mo lang na mawala na siya and all. Tapos magrereklamo ka sa mga kung ano mang mawawala sa iyo. It's bakit ganyan ang mga tao ngayon? Dinha nga masakitan ang mga ginikanan pobre. Jesus Ginoo ko, ma'am, sultihan ta mos tinuod. Pobre tatay. Edukado ug way grado kung ang tao mulihok wa gay pobre. Kay bisan pag napo kabuk imong diploma ug maglimpura ra kadas inyo, manghinuktok ka kamutan-aw ra kadito stokto, mutan-aw ra kadito kisamis inyong bahay ug naa mangganing, wa gyud kay maabot, pobre gyud ka. Pero bisan pa ma'am ug wa kay grado, kay bawo ka maning kamot, kay bawo ka mo diskarte nga para na amoy lamyon, wa gyud pobre. Mao nang ayaw gamita ang kalisod ug ang kapobre nga di mo makaamot, dili mo makapaeskwilas anak kay sultihan takas ka tinuod ma'am. Wa mi amahan na college ko, wa ko na namorisyo o ginikanan na ning kamot ko sa ako, tuyok-tuyok kong pamaligya ko kay ukay high school, mamaligya ko biskuit. Okay. Parang pumapasok na tayo dun sa naging viral na question or viral video one time sa TikTok na may sinabi about diskarte o diploma. Yun yung issue dun. Kasi mayroong isang vlogger who actually said useless na yung diploma sa panahon na yun kasi it's more on the diskarte. Anybody can be rich for as long as they have the ability to find the means to become rich. So diskarte mo yun. So yun yung sinasabi niya na yung diploma, it's just a secondary or tertiary factor na lang sa pagiging mayaman. So parang nagiging ganun na yung tone ng video niya. Sa first part siguro, I would say na diploma pa rin. Hindi dahil kasi I'm a professional, I have a valid PRC license, I finished my master's degree. It's not that. Hindi yun yung point. Diploma pa rin because when everyone would go to the route of
diskarte, and no one will be going towards the route of diploma, mawawala ang diskarte. Mas magiging mahalaga ang diploma. Yun yung hindi nakuha nung ano eh. Sabihin mong 90% ng population would go towards the diskarte. Yung remaining 10% na may diploma will be richer than those who will go towards the diskarte. Bakit? Because those who have the diploma will be able to provide the services na hindi kayang i-provide ng may diskarte lang. Tandaan nyo, kapag sabihin mo, naging mayaman ka kasi pagiging vlogger mo, good, pwede, diskarte mo yun. Pero remember that the network behind the availability of becoming a vlogger, yung HTML behind it, yung JavaScript behind it, the codes that run behind it were developed by people who had diplomas. Sabi mo, Mark Zuckerberg never yes, he didn't graduate from Harvard per se, but the people he hired were actually people who had the ability to code because they learned. They were the ones who went to school. It just so happened that he had the ability to found the first ever social media network that boomed na on this massive scale. Sila yung mga pioneer. Pero remember na lahat ng mga taong ito na yumaman kahit walang diploma, yung hinahire nila hindi lang yung walang diploma. Hindi lang yung mga may diskarte lang. Mas nag-hire din sila na may diploma. Though there are certain networks and platforms na hindi pina-prioritize yung diploma, but having a diploma will be an edge against those who don't have one. So, ganun yung ruta na gusto nating i-imply. Kasi nakakatawa sa mga nagsasabi na diskarte lang. Bakit ka nagtatanong? Bakit mo gustong matuto? Bakit ayaw mong i-formalize? You cannot just do away with education. Hindi po pwedeng ganun yun. Hindi po pwedeng di ba? Sabi ni Mama Raquel. Raquel is actually my classmate in high school. I agree with, yes, not all people who graduate will be successful, but diploma provides more opportunities kesa sa diskarte. Totoo yun. Because it's true. Not everyone will be given the same opportunity compared sa mga taong may na naging successful sa diskarte lang. Sometimes diskarte makes you rich or well off because out of stroke of luck. Kung sa Muslim pa, sawag namin doon kadar. You were just meant to become rich with that particular road that you took. But not everyone will have the same opportunity when they go to the same road that you take. Hindi ganun. Sabihin mo, si Pacquiao nga, yeah! Pero, he had the skill set. He had the skill set to be successful in his field. Maraming gustong sumunod sa yapak niya. Bakit hindi ganun kayaman kay Pacquiao? Sabihin mo, kulang yun sila sa diskarte? Si Magsayo? Sino pa yung isa? Yung isa ring boxer? So, sasabihin ba natin, kulang sila sa diskarte, kaya hindi sila naging kasing yaman o kasing sikat ni Pacquiao? Hindi Kasi nga, opportunity sometimes knocks and it only takes one or two people and then that opportunity closes immediately. Ganon yun. So we cannot just parang takpan natin yung diploma. Walang makakapalit sa diploma. Ulitin natin walang makakapalit sa diploma. The mere fact that the oldest profession in the world, teaching and prostitution, which is true, the two oldest professions in the world are teaching and prostitution. So either of the two, bahala ka dyan kung saan ka pupunta. But
teaching has been there since time immemorial, and it is the only means of transferring knowledge. Wala nang iba. Hindi mo yun makukuha sa diskarte. Try to transfer your knowledge sa paraan lang ng diskarte. Tingnan natin kung may mapupuntahan ba yan. Shout out na kay Sir Hensi Ong, classmate ko sa masters ko sa USEP. Yes sir, si Tirada, kasama ng mga P. Ang Starbucks ba, sulti suruin na. Si Arib, saan naman to sila? Sige na, tagsabot, ani. So, let's continue. Tingnan natin, pakinggan pa natin ano pa pinagsasabi niya. I don't wanna use a gender term. Baka may magalit. Quit, mamaligya ko, buhi pa man ako mga maestras, high school o college, pangutan og unsay diskarte na ko nga para na ako'y makaon. Gusto ko makasuwa kog lami mo na mo diskarte ko mao na ang mga estudyante karon nga liwat po ninyo nga mga arte, ikauwaw atong kapobre, mag-ilaid gyud mo sa kalisod. Wa gyud mo maabot sa inyong kinabuhi. Kami wa man mi madato pero maning kamot pud mi mamba nga nami maana nga may na lang di pud mi magsuwag buwan, makasuwa pud in taon mig baboy bisag kausas usa ka semana. Mauna sultihan ta mo ang mga tao ni adto na profesional nga walay purpose, walay tupad, walay AX ug unsa pa na diha na buhi og na profesional sila sa ilang pagpaningkamot og kamas panglabas ug bisag unsa. Karon ang gustos mga ginikanan mudawat rag limpyo. In short, ang mga ginikanan kasagaran karon dili man tanan mga tapulan. Daghang salamat og panarbaho mo. Ayaw mo pagsalig sa gobyerno, bye. Okay. Oo, share ko lang. I actually shared a post sa Facebook page ng Integrated School Forms. Kanina lang hapon, it just so happened din, no, na it's on the same road doon sa sinasabi din niya. Na sinabi ko doon, flex your struggles. Ano yung trabaho mo before ka naging guro? So yes, when I was in high school, USEP kasi ako. Kasi nga, we were really poor when I was young. We were really poor. USEP it's a state university that offered laboratory schools, high school. So, it's not relatively for the rich people. So, medyo mahirap din kasi makapasok sa USEP. And I remembered when we took the entrance exam, merong written test, merong interview, and then may practical test. So, kailangan pa rin maghagbas, no? Maghagbas ka. Yun yung pangatlo na first year na high school ako. Before ka makakapasok, written test, and then interview. Remember ko yun, nag-interview sa akin kay si Sir De La Cruz, si Sir Chudi. Shout out kay Sir De La Cruz. Ewan kung saan necessary ngayon. And then, after that, interview, practical test, manghagbas, as in, lilinisin namin yung field. Imagine that, magdadala ka ng sarili mong sanggot. So, ang dala-dala ko doon yung grass cutter, yung gunting. Yun yung dala-dala ko that time. Yeah, kasi nga, I wanted to finish high school kahit mahirap kami. And then when I went to college, I applied for scholarship. So, nakachamba tayo sa scholarship. I went to Ateneo, nakachamba tayo doon. But even then, kahit meron kaming stipend sa scholarship namin, meron ako sideline. I was already working. Kapag gabi, kasama ko yung barkada ko, yung tricycad, I don't know, familiar ka yun? Yung tricycad, yung manual na tricycad. Nag-drive kami ng manual na tricycad that time. And I remember, kasi pag Wednesday, it was my PE. So, naka-PE uniform ako. Nag-drive ako ng tricycad. PE uniform ng school. Yung mga pasahero ko that time, mga taga-Tineo. So, titingin sila sa akin kasi naka-jogging pants ng Ateneo yung drive ng tricycad, kasi nga, discount Kahit I was trying to aim to get a diploma, nandun pa rin yung diskarte. Hindi po pwede kasi na hindi po pwede na hayaan mo lang yung sarili mo to rely on a singular source of parang wall na pwede mong sandigan. Hindi po pwedeng ganun So, diskarte pa rin. So, drive ako na tricycle kapag gabi. And then, kapag summer naman, nung nauso na yung mga tricyboot, yung motorcycle na may sidecar. So, ganun din. Diskarte kami ng ganun kaibigan ko. Nagbenta kami ng yung tuna chorizo from Jensan. Pinapautang namin sa mga teachers sa schools.
So pumunta kami sa mga schools, binibenta namin yun. And then, ano pa? Yung marinated na bangus, boneless bangus. Ako yung boneless ng bangus. So one thing I learned in high school kasi, meron kaming yung sa TLE, hele, yung part, meron kami yan. Meron na subject doon, tuturuan ka pa paano mag-debone ng bangus. So nagamit ko yun. Nag-marinate kami ng bangus. Pasensya, maingay yung nasa labas. Nasa balcony kasi ako eh. So nag-debone kami ng bangus, na minarinate namin yun, binenta namin ng 100. So 100, yung isang plastic, may 2 bangus. Yun yung sinidiskarte namin. Tapos ano pa? Chorizo, bangus. Marami kami binenta noon. Bulad from Zamboanga. Yung kaibigan ko kasi may yung husband ng kapatid niyang babae, nagninegosyo ng bulad. So yun. Bigyan po ng bulad. Tari namin, basta kung saan pwede kang magkapera. Wala naman masama kasi doon. Sumama pa ako ng networking. Sumama ko ng networking. Ewan ko, yung kapatid ko kasi, nag-networking noon. So yun, sama din ng networking. Lahat na lang na pwede pagkakitaan. Pinasok na. Kami. And, nagbibenta na rin ako ng assignment. College ako noon. Kaklase mo, nahirap sa subject. O yun, pakopyahin mo ng assignment, benta mo ng 50. Diba? Basta pera. Basta may pera lang. Diskarte mo. So, I think it's not about being poor, but how you deal with the reality that you are actually poor. So, I think that's the big difference with the people right now compared with the people before. Yun ang malaking difference talaga. Pumasok ako, lahat na yata na pinasukan kong trabaho eh. Yung college ako eh. Kasi hindi ako, working student ako nung college Ateneo, yung scholarship kasi namin, merong number of hours, 60 hours ba yun? If I'm not mistaken, 60 hours of office work as an SA. So, yan, ako-complete na kasi namin yun during summer, during enrollment, ako-complete na yun eh. So, may diskarte, hanap pa talagang diskarte. Nagbantay ako ng internet cafe noon, 2005 to 2006, nagbantay ako ng internet cafe sa harap ng Holy Cross, and then 2008, 2009, dito naman sa May Jacinto, internet cafe pa rin. So, doon din. During that time din ako diskarte na naman yung mga customer namin na mga high school students and college students na nakikita ko na nagre-research. Nilalapitan ko, tinatanong ko. So man, nagwisod ka na? Ako na buhat anabi. Yun, ganun ang diskarte. Kumbaga, kung meron kang serbisyo na pwede mong ibenta, yun yung I think that's one thing na wala na ngayon, or rare na ngayon. Kasi entitled yung mga parents ngayon. Most of the parents today are so entitled, and masyado nilang inaabuso yung privilege na nakukuha nila sa gobyerno. 4 Ps. Marami siguro magagalit sa akin, pero ayoko ng ganon. I do not agree with providing people with the opportunity to be lazy. Jed. Shout out to Sir Jed Madani. So, yun, I think it's an opportunity to be lazy. Siguro kung mga ganon, dapat meron siyang pwede sigurong 4 Ps. Yung mga ganyan, IACS, TUPAD, etc. Pero merong ultimatum. Meron siyang ultimatum na parang kumbaga after 6 months, 1 year, dapat di ka na pwedeng maging clientele or receiving party ng kung ano mang natatanggap mo mula sa gobyerno. Dapat meron siyang time limit. Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng forever ganun. I think it's an abuse to the government na parati na lang natin silang inaasikaso. Sobra na yung binibigay ng gobyerno para naman dun. Kailangan siguro napakalaki ng
ng filtering ng qualification bago siguro natin isama sila sa mga ganun. Kasi, yun hindi lang naman kasi minsan nating naririnig na mayroong mga instances tulad ng when I was in school, advisor ako noon, yung 4-piece, 'di ba? Kita ko yung mga bata na kahit nga notebook kulang pa. Imagine, pati notebook kulang-kulang pa yung notebook ng bata. So I think it's an abuse on the part of those recipients. Yung bata, walang notebook, walang ballpen. Tapos, nakikita mo yung bata minsan, wala pang baon. Pero 4-piece yan, ha? Buwan-buwan, humihingi yan ng attendance report. So, I think yung panahon ngayon, masyadong binibaby ng gobyerno yung mga mahihirap. At the same time, marami din tayong mga politikong abusado, kaya binibaby nila yung mahihirap para makakuha din sila ng kickback. Di ba yan yung sinasabi nila? I don't know if it's true. Pero yun yung sinasabi nila. Hindi naman yan pagmamarites, but this is something na have been well known in the Philippines. So yun. So kung sino man yung nag-upload, yung in-upload ni Miss Maricel Ohagan, hindi ako yung nag-upload ng video. So yeah, may mga punto siya na nag-agree ako. Pero not in all siguro aspects na po pwedeng ganun. Mayroon din kasi talagang hirap na hirap. Example siguro is yung may mga tao kasi na they did venture into some businesses or work pero hindi nagiging successful. So let's give them a chance to recover. Pero kung all throughout your life wala ka na talagang ginawa, kundi kapwa ka masyado, salig ka lang kayo. May ayudas gikan sa gobyerno, so okay ra, bahala na. Ngayon namang ginawa ton, ha? Yayaw Kana sila, wala sila katungod yung tabangan sa gobyerno. Hinood lang. Kana sila, wala sila katungod tabangan sa gobyerno. Sayang ang tax ng ginabayad mo sa gobyerno yung taon. Sinood. Ako sayangan ko. Kada buwan. Way palya. Wa pa na ko nadawat ako sweldo, gibawasan ng tax. Nyaha pa dong. Yara. So anyway, thank you sa nag-send sa tuwa atong video for our content for tonight. No? Nindot pod. Lingaw sad siya. Bisaya lang. So, ang ato mga viewers na Tagalog, hindi nila maintindihan yun. Pero, hanapan nyo na lang ang subtitle. Pa-translate nyo lang sa iba. Sa mga nakasabot. No? Nindot sad. Uyon pod bitaw tato. Dili ko mag-comment. I will not comment regarding the viral video of the teacher. Kasi, ito lang sasabihin ko siguro about that. If you are going to judge that teacher based on what she did, well, obviously, anyone can say na mali yung ginawa niya. But, kung yung bata nga, pag nagkakamali, ang immediate na tanong ng tao, at ang immediate na sinasabi ng lahat, is what prompted that child to do such thing? Kumbaga, tinatanong natin yung bata, bakit mo yung ginawa? Ano yung mga factors that contributed kung bakit nagawa yun ng bata? Kailangan natin i-identify yun. Kailangan natin i-address. Kung yun nga, ginagawa natin para sa mga bata, at the same time, dapat gawin din natin yon sa mga teachers. Ulitin ko, kung yun nga, ginagawa natin sa mga batang nagkakamali, at the same time, we should do that thing as well sa teacher. What made that
teacher go into such length na napunta na sa point na nilabas niya yung frustration niya, nasabi niya yun. Kasi hindi naman talaga niya plinanong yung video yun eh. Naisama yun sa live niya eh. And that's another matter. Ang sa akin lang, paano dumating doon? Ano ba ang mga factors? Bakit nasabi yun ng teacher? Baka hindi lang dahil siguro yung mga bata ay pasaway. Baka hindi lang yun. And it is a collective sentiment ng mga teachers na nag-agree doon sa sinabi ng teacher. Na somewhat na sinabi nila that they feel the same thing. Kumbaga, they were able to sympathize, empathize dun sa sinabi ng teacher. Therefore, it is a collective sentiment. So, it means it is not an isolated case. Nagkataon lang, this was documented through a video live stream. So, I think it's high time for everybody to look into ano ba kaya ang nararamdaman ng mga teacher. Ano kaya yung mga factors that contributes to such frustration ng teacher. So as to, tama ba or mali yung ginawa niya? Of course, it's wrong. Of course. To say all those things, of course, it's wrong. But would I feel the same way? Yes, I do feel the same way. Have I vocal in some way, in one point or another before? Yes, but not to such extent. Normal na hirap na yung teacher, napagod na. Siguro dahil may mga ibang dahilan. Yung mga dahilan na yon dapat ang ating tugunan upang ma-prevent ulit ang ganoong pangyayari. Hindi po pwede parusahan mo lang yung teacher. Kahit sinabi ni VP Sec na hindi daw niya paparusahan and instructed the regional offices and the division office not to punish the teacher or file any case against the teacher. But I think in order for us to address this problem, for it not to be repeated in the future, siguro i-address natin ano ba talaga yung mga issues. Kung bakit dumating sa ganoong punto. Basahin na natin yung mga lumabas sa pop-up kanina, no? So, si Ma'am Grace, sabi ni Ma'am Grace, kasabot man. Okay, naiintindihan pala nila. Tagalog siguro to si Ma'am Grace. Si Jackie, tama jud ka sir, diploma plus diskarte. Yes, of course. Pero kung kontento ka na sa diploma mo, gaya nga nung sinabi dun sa video, useless din yung diploma kung hindi mo gagamitin. Kasi yung diploma is just a paper that tells everyone that you were able to complete the necessary competency requirements of a particular grade level or a particular course in college. Yun lang yung purpose ng diploma, sasabihin sa'yo natapos mo yung kurso. But to manifest the learning from those courses that you took is a different matter. So, diploma, make use of the learning that made you earn that diploma. And then, kung kulang pa rin yung sweldo, kagaya ng mga guro, kulang talaga yung sweldo ng mga guro, yes, uulitin ko, underpaid talaga yung mga guro. Uulitin ko, underpaid talaga yung mga guro. So, kung kulang pa rin yung sweldo mo, gaya ng mga guro, kaya maraming guro ang nagdidiskarte, dumidiskarte sa ibang paraan, then okay lang yun. Okay yun. Kasi yung diskarte, sideline. Hindi yun na magiging primary source of income. Kasi at the end of the day, kapag bumagsak yung diskarte mo, nandun pa rin yung stable income mo na trabaho, which was coming from the fruits of your labor through the diploma. So, yun po. So, I think that ends our video for tonight. If you enjoyed this video, please like, share, comment, subscribe. Follow me here on Facebook. And I also have my YouTube channel where I also re-upload this video. Nilalagay ko siya sa YouTube channel natin sa Education Integrated School Forms or the ISF Media. Meron po akong Facebook page. Facebook page ko po are available through the links below. Yan po ang aking mga
social media accounts. Yung ISF or yung Integrated School Forms ko po na page, may mga admin po tayo dyan. Then, na po pwedeng mag-address kung mayroon kayong mga tanong or mga any concerns about anything and everything about the Department of Education for that matter. Again, this is Sir Weds of ISF Media, your friendly Davao teacher, going live here on Meta. I wish you the best and of course, have a pleasant evening and maraming salamat. Oops, may humabol pa. High time nga to find out bakit umabot sa ganun. Yeah. Just as how, gaya nga yung sinabi ko kanina. Yes. Yun nga. So that's gonna be it for tonight. Maraming salamat sa inyong lahat and see you again next time. Bye-bye.